Hello guys! Good morning! Welcome to my YouTube channel. For today's video, i-share ko po sa inyo ang isa sa pinagkakakitaan ko ngayon. Okay? Ito ay ang paggawa ng ice candy. Ang gagawin po nating flavor ay melon. So, ito yung mga sangkap na kailangan natin. Meron tayong 3 liters of water. Ang gamit ko po dito ay mineral water. Yung binibili po namin na galon-galon na 30 pesos, ganyan. Then, meron tayong 1 can of melon flavor. Juice. Meron tayong juice. Then, meron tayong 2 can of evaporated milk. So, ang gamit ko ay Angel na 410 ml. Then, meron tayong 3 cups of white sugar. 1 and 1/2 cup of cassava starch. Okay, so umpisahan na po natin. Okay, so first, haluin natin yung 3 liters of water, 3 cups of sugar, 1 and 1/2 cup of cassava starch. Haluin nyo na po yan lahat sa tubig. Then, lagay natin yung juice. Okay, then yung condensed milk. Okay po, so haluin natin yan ng mabuti bago natin isalang sa apoy. So, ayan guys, nilagyan ko ng tubig yung akan para maubos yung condensed kasi sayang din. Then, mix lang po natin ng mabuti. Kapag na-mix na po natin siya ng maayos, saka natin siya isasalang sa apoy. Napakadali po nitong gawin mga mami. So, gagawa tayo ng iba't ibang flavor para masundan nyo yung ating pangnegosyong ice candy. Ang ganda ng kanyang pagkakulay. Talagang melon na melon. Ito po ay gustong-gusto ng mga estudyante sa school guys. Kaya lagi akong gumagawa nito. Then sa dulo, magkukosting po tayo kung magkano po yung ma-earn po natin. Siyempre, pag madami tayong gawa, mas malaki din po yung ating kita. Halu-haluin lang po natin ang matunaw. Tapos kapag tunaw na, saka natin siya isasalang sa apoy. Okay, so start na nating lutuin guys. Yung ano lang, medyo medium heat lang po muna. Okay. Pag sinalang nyo po sa apoy, huwag nyo na po titigilang halu-haluin kasi pag tinigil nyo po, masusunog yung ilalim niya. Kaya kailangan tuloy-tuloy lang. So, dahil araw-araw akong nagluluto nito guys, ang estimated ko nito hanggang 10 minutes. Pag 10 minutes, lalapot na po yan. Then, kapag malapot na, pwede na po nating patayin ang apoy. Ganito lang po, tuloy-tuloy lang ang inyong paghalo. Huwag niyong titigilan para hindi siya masunog. Mga medium lang po yung fire. Tapos, kapag malapot na siya, hihinaan na po natin yung apoy. So, ayan na guys. Nag-uumpisa na siyang uminit. After 6 minutes, ganito na yung texture niya kasi mainit na siya. Then, tuloy-tuloy lang po yung paghalo. So, nararamdaman ko na nag-i-start na siyang lumapot. Tsaga-tsaga lang mga mami. Tsaga-tsaga po sa paghalo. Kasi pag di natin siya hinalo ng hinalo, masusunog yung ilalim niya. Okay, so dahil nararamdaman ko na ang kanyang paglapot, hihinaan na natin yung apoy. Okay, so sinet ko na sa low yung ating apoy guys. Basta pag nararamdaman nyo nang lumalapot na siya, hinaan nyo na po yung apoy. Then, tuloy-tuloy nyo na lang ng paghalo. So, ayan no, malapot na. Sticky na siya. Ayan. Dapat ganito yung kanyang texture. Ayan o. So,
So, ayan na guys. Okay na. Ganito na po yung texture niya. Dahil nakuha na po natin yung texture na hinahanap natin, ganito siya, malapot. Papatayin na po natin ang apoy at ilalagay na po natin yung 2 can of evaporated milk. Oh. Ayan ha. Ganito po yung magiging texture niya bago nyo patayin. Okay, so turn off na natin yung apoy. Halo-halo pa natin. Then, dahil pinatay na natin yung apoy, ilalagay na po natin yung 2 can of evaporated milk. Yan. Para creamy at talaga namang masarap ang inyong ice candy. Yan. Tapos, hahaluin natin at aantayin natin siyang lumamig bago natin balutin. Ang ginagawa ko guys, gumagawa ako ng morning, then kapag after lunch, saka ko siya binabalot para malamig na yung ice candy natin. Okay, so dahil nilagay na natin 2 can of evaporated milk, i-mix-mix lang po natin siya hanggang well combine yung ating milk and yung niluto nating ice candy. Then, set aside hanggang sa lumamig bago po natin siya balutin. Ayan, malamig na po ang ating ice candy. So, maybe 3 to 4 hours, pinalamig ko siya. Then, ayan na. Gagamit tayo ng 1 in 1/2 by 10 na plastic ng ice candy. Siyempre, kailangan natin ng imbudo. At gagamit tayo ng 1/4 cup nitong measuring cup. So, ito yung gagamitin nating panukat. Okay? So, start na po tayo ng balot. Okay, start na tayo. Then, kukuha tayo ng 1/4 ng melon. Tapos, meron akong 2 baso dito, guys. Kasi ang ginagawa ko, 10 muna bago ko siya itali. Para mas mabilis kung mabalot yung ice candy. Ganun lang, paulit-ulit lang. Then mamaya, bibilangin natin kung ilan yung magagawa natin. Okay? So, ayan. Dahil wala tayong katulong, kaya ganyan po yung aking ginagawa. Ayan guys, meron na tayong nabalot dito. Ang ginagawa ko po ay kinakat ko muna yung dulo. So, ipapakita ko sa inyo kung nakailan tayong gawang ice candy. Okay? So, tanggal muna natin ang dulo para mas malinis. Ayan, gamit tayo ng gunting para putulin yung mga dulo ng ice candy para mas malinis siya tingnan at kasyang-kasya ta ating freezer. Hindi siya takaw space. Kunti lang. Pasensya na po at magugulo po ang aking mga junakis. Magugulo sila sa aking mga video. Maliliit pa kasi kaya mahirap pasawayin. Okay, so tanggalin natin lahat ng excess at bibilangin na po natin kung nakailan tayo. So, ito na po guys, nakagawa ako ng 89 pieces ng ating ice candy. Then, lagay na po natin siya sa freezer at mag-start na po tayo ng costing. So, ayan, lagay na natin yung ating ice candy. Then, bukas, pwede na po natin siyang ibenta. Masarap to guys. So, ngayon, nakagawa ako ng 89 pieces. Minsan, nakakagawa ako ng 96, magkakaiba. So, hindi ko alam bakit magkakaiba. Depende siguro sa pagtakal ko gamit yung 1/4 cup. Kasi pag pinupuno mo yung 1/4 cup, medyo kaunti talaga yung magagawa mo. Pero pag may estimate mo, mga 50 ml, estimate nyo lang guys. Ayan. So, antayin na lang natin itong tumigas bukas. Pero magkukosting na tayo guys. At sinisigurado ko sa inyo na ito po ay masarap. Ito ay mala ice cream na talaga namang magugustuhan ng inyong mga
customer. Okay? So, start na tayo ng costing. Huwag na nating antaying tumigas yan bago tayo mag-upload ng video. Hi guys! So, ito yung texture ng ating ice candy. Yan. Sarap to guys. Para siyang ice cream. Magugustuhan to ng inyong mga customer. Babalik-balikan po ang inyong ice candy dahil siya ay mala ice cream at hindi po siya yellow. Kaya subukan nyo na po mga mami. Costing na tayo guys para makita nyo kung meron tayong earn o wala. Okay? Hi guys! So, ayan. Tapos na yung ating melon ice candy. Proceed na po tayo sa costing. So, ito yung mga sangkap na ginamit natin, guys. So, meron tayong cassava starch. Yung cassava starch na 1 1/2 cup ay range for 10 pesos. Yung sugar na 3 cups, 40 pesos. Yung ating 2 can evaporated milk, 64 pesos. Yung ating condensed na melon flavor, 58 pesos. Then, meron tayong ginamit na juice, melon juice, 22 pesos. Then, yung water natin, i-range natin siya ng 2 pesos. At yung plastic na ginamit po natin ay 8 pesos. So, nag-range po siya ng 204 pesos. Kaya, kung ang nagawa natin ay nasa 89 pieces, kung ibebenta natin siya ng 5 pesos, meron siyang 445. Then, less po natin yung nagastos natin na 204 sa ating mga ingredients. So, meron tayong 241 na income, guys. So, pwede nating i-range yung 41 pesos sa labor at kuryente. So, meron pa tayong 200 pesos. O, diba? Pwede na. Kaya kayo guys, pwede nyo po itong gawing pagkakitaan sa inyong mga tahanan or kung kayo ay nagtitinda sa school, kagaya ko guys. So, mabilis lang po itong maubos within 1 day. Kayang-kaya nating maubos yung 89 pieces. Okay? Kaya, dahil meron kang nakuhang idea about business sa paggagawa ng masarap at creamy na ice candy, paki-support po ng ating YouTube channel. Paki-like and subscribe na din po. Okay? So, thank you so much for watching. Sana may natutunan po kayo sa video na na-share ko po sa inyo, mga ka-business. Okay? So, thank you so much. Bye-bye!